So, paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulfo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi katulad sa Senate. Palihim kasi. Oo. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Ano, ha? Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganun, walang patutsadahan na ganyan. Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing, Jen, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Oh, pinakahuli nung isang araw, di ba? Na ginalita rin natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Oh. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Duterte. Oo, at binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw, Jen. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay Out na of character. Oo nga, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulfo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at pinalabas. So, paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulfo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi katulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Ano, ha? Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganun, walang patutsadahan na ganyan. Ayun. So kung ito pala ay naka-live stream, Nelson. Walang makapaglalabas ng maling Impormasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya niyan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulfo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong katibayan. Di ba? Kwento sa kwentong tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na, sa plenary kanya, bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. At ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga Ayun na nga Kasi po, bubusisiin ko yan.
At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Una bes. Mali ho yun. Parang Kailangan malaman natin gaano ang isiningit, sino nagpasingit, paano in-implement. O di, negative. Yes po. Nagsalita ngayon yung Senate President. Hindi kanya, wala yan. Ang insertion or amendment or any other word that you may want to use, these are part of the regular budget process. Tingnan mo na, nagkukontrahan kayong dalawa. Kung part ng budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, binabalaan ko kayo. May masamang lahat dyan. kayo, meron kayong insertion. So meron na kagad ibang pakahulugan yun negatibo na yun Totoo. O kaya nagkaroon ng Nag-react tuloy yung mga nag-react kasama sa Senado. na-unsettle yung mga kasamahan nila. Gumalaw yumugyug pagkatapos Intensity 8 ata yung pagyugyug. Pagkatapos hindi 7.5. 7.5 lang ba? Ngayon bakit nung ikaw sinabihan ni nung dating Yusek meron kang 500 for now. Yes. Iunahin na natin kasi insertion ito NEP pa lang no sabi niya. Ibig sabihin pag tumanggi ka ay bawal nga yun. Bawal yun. Tatanggi ka ba kung hindi bawal? Ay hindi ho. Wala namang masama Binibigyan ka ng matamis na ganito bawal sa iyo no. Diabetic ako. Bawal ako dyan. Pero wala ka naman diabetes. Ay, masarap yan. Ice cream ito. Napakasarap ng ice cream, di ba? Gusto ko yan. Dagdagan mo pa yan. Dagdagan mo. So, pinagpapaliwanag ko silang dalawa. Hindi ka ako mabuti that the two of you are trapped in one contradiction. Paliwanag mo. Kung mali yan, mali. Itinatama mo. Sabi mo, hindi, that's only regular part. Sabi nung isa, hindi, negative. You are sending mixed signals to the public. Yan, tama po. Babanat naman yung isa sa Twitter. Ang ingay ka niyan. Ang ingay niyan. Saan ka naman nakakitang, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Ang gusto ko harapan. Yan ang palagi ko, yan ang tuntunin natin Harapan. Ba't ka nagsenador nga mo humarap? Di ba? Pero sa totoo lang talaga, Sen, sa reglamento talaga, ako pagkakalam ko, wala naman talaga masama sa insertion Di ba? Maging sa paliwanag na dating Senate President, matagal din senador, Franklin Drilon. Kung wala ngang masama, ba't ka nagsalita ng ganon? Almost all senators had insertions. Ba't ka nagsimula doon? May At insinuation titingnan natin, bubusisiin natin. Kung sino, kung bakit yan ay pinayagan. Doon sa simula pa lang may mali na doon May karga na. Para bang gusto mong palitawin, moral crusader ka Para bang gusto mong ipakita sa tao, you have the sense of moral uprightness. Parang ako lang ang malinis. Parang ikaw parang ako lang ang wala niyan. Ako lang ang pwedeng sumita. Parang ganun ang dating. Parang si Nelson siya ang pinaka-righteous. Tayong dalawa rito leftist. Kaya Wala ganun, Pagkatapos, wala nang masama. Bakit walang masama? Ayan. Yan ang sinasabi natin. Diyan nga lumabas yan Hindi ba? Kinuwenta ko na nga yan. Meron kayong allocable, meron kayong leadership, meron kayong unprogram. Pagkatapos yung difference between the NEP and the GAA, 1 trillion pesos. Kung hindi masama yan, bakit nagkaganyan ang flood control? Nag-away-away sila Alam nila kasi sobra yun sa budget. Nako. 1 trillion 2025. Doon pa lamang sa DPWH. Mabigat po yun, Sen. Magkano yung 1 trillion, ilang porsyento sa national budget na 6.325 trillion? Doon nga po sa computation natin, halos 1/4 ng ating pambansang budget. 15%. Opo. DPWH pa lang. Ngayon pala, Sen, lumilitaw, sa budget, ayaw ko kung nandun kayo, sa budget deliberation, meron din palang mga ghost projects sa DA, sa Department of Health, at saka DOH. Ang sinabi ko nga sa'yo, itong kwenta nating 1 trillion, na bali ito yung taba sa tao, DPWH lang. Yun na nga Ano po. ba yung kwenta ko? 30%
ng ating kabangbayan na uuwi sa korupsyon. 30%, ikatlong bahagi. Kaya nga utang na tayo ng utang eh. Nako. Eh, isip-isipin mo. Next year, ano yung budget natin? 6.7 trillion. Magkano ang projected revenue? Nelson, ikaw ba magbabudget ka 6.7 trillion next year, 2026? Ang projected revenue mo, 5 trillion. Hindi kapos. Kulang ka ng 1 trilyon. Utang ka. 1.7 trillion. Utang ka talaga. Ilan yun, di ba? Opo. Katakot-takot na utang. Speak of tungkol pala dyan, Nelson, kayo ng umaga kasi may nabalita tayo at ginamit natin yung balita tungkol doon sa pagdinig nung humaharap sa budget hearing ang DND na tinatanong ng Senador Sherwin Gatchalian na tungkol doon sa pondo din nalaan sa mga barracks. Yung TICAS. Program. Yes, naglabas po na pahayag ngayon ng AFP. Statement. Sabi niya, the Armed Forces of the Philippines strongly denies and condemns the malicious claims circulating online alleging the existence of 15 billion pesos military growth project from 2023 to 2025. These accusations are completely false, irresponsible, and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the record, there are no ghost projects in the AFP. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. All military facilities constructed under the Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS program are funded and implemented by DPWH of Public Works and Highways o DPWH, while the AFP identifies and prioritizes projects based on operational needs such as barracks, training facilities, and headquarters building. The funds are released directly to the DPWH, not to the AFP. The AFP merely serves as the end user of recipient of completed projects which are subject to DPWH procurement, engineering, and auditing processes. Yun daw po ang kanilang pahayag. Well, yan nga ang ginamit nila eh. Yan ang mga tinatawag na convergence eh. Sa ano naman, sa Department of Tourism, roll it, sabi naman nila. Roll it naman ang tawag. Yan sa DND TICAS. Marami TICAS, yan eh. Sa DOTR, nakalimutan ko. May ganyan eh, convergence eh. Ang implementing agency, DPWH pa rin. Di ba inipon nila? Dahil bawal na nga yung ano eh. Meron silang SSP. Meron silang CSP. Meron silang SIPAG. Yan, Kinukuha nila, inaalis nila yung sa maintenance. Nilalagay dito. Ang tumitira dyan yung mga proponents eh. Ito yung congressmen. Yun,